Guys, so may napanood akong isang video ng dalawang magkapatid na kumakain sa likod ng paaralan nila kasi nahihiya sila dun sa ulam nilang asin. Ay, hala, bakla ang ate mong girl, nakaka-relate. So, gusto ko lang mag-share. Ay, bakit naluluha ang ate yung girl? My goodness. So, ayun nga, kasi kanina nga habang pinapanood ko siya, naiiyak talaga ako, lumuluha ako habang pinapanood ko kasi nakikita ko to sa magkapatid yung uy, ano ba yun? Ba't ako naiiyak? Wala lang. Nakikita ko to sa magkapatid yung hirap ng buhay nila. So, parang nakaka-relate ako kasi parang naaalala ko yung kabataan ko, yung childhood ko na parang, huy, pinagdaanan din namin yan. Sobrang hirap, parang ganun. Tapos, if I'm looking myself now, nasabi ko, sobrang thankful ako kasi nagsikap ako para nakarating sa kung nasaan man ako ngayon. Uy, bakit ba ako naiiyak? Tapos na nga nakamove na nga ako dun sa video. So, gusto ko lang mag-share sa inyo ng opinion sa ganong sitwasyon. Sobrang hirap talaga guys, maging mahirap. Lalong-lalo na kapag lumaki ka na parang walang magulang na gumagabay sa'yo, ganyan. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo na kayo, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, kung hindi nyo pa kaya or hindi pa kayo handa na maging isang magulang, wag na muna kayong mag-anak, utang na loob, kasi hindi naman kayo yung mahihirapan lang eh. Ang pinakamahihirapan is yung mga magiging anak nyo na magsasuffer dun sa hirap ng buhay na mumulatan nila. Alam ko naman na sobrang maraming magulang na mahihirap, na may mahirap na buhay pero itinataguyod nila yung kanilang mga buhay-buhay, yung mga anak nila na ginagawa nila yung lahat para mabigyan ng magandang bukas yung mga anak nila. Pero what I'm trying to say here is, especially do sa mga kabataan, alam ko na napakapusok ng mundo ngayon, alam ko na napakabilis gumawa ng bata, pero kung alam ninyo sa sarili ninyo na you are not ready to be a parents, kung alam niyo sa sarili ninyo na hindi niyo pa kayang mag-alaga at mabigyan ng magandang kinabukasan yung magiging anak ninyo, please, wag muna kayong mag-anak kasi sobrang nakakadurog ng puso ko sa tuwing makakakita ako ng ganon. Hindi naman sa pagiging pero sana maging responsible parents din tayo kasi hindi lang naman anak yung magpapasaya sa atin or ang tawag dito, magdi-define nung natin, nung halaga natin. Kasi marami sa atin ngayon yung kailangan kapag 25 ka na or umakyat ka na ng 25 pataas, especially kapag nasa 30s ka na, kailangan may anak ka na, kailangan may asawa ka na. Ang dami-daming mentality na ganyan na kahit na wala ka pang sapat na ipon, kahit wala ka pang sapat na kakayanan bilang maging isang magulang, hala sige bira, mag-aanak na ba sa maisipan na lang. Alam nyo kung bakit? Kasi ang nasa mentality ng karamihan, especially ng mga kabataan ngayon, or ewan ko ba kung bakit nauso yung mga ganyan na kailangan ganito, kapag nasa ganitong edad ka na, mag-anak ka na. Kasi pag tumanda ka, walang mag-aalaga sa'yo. Yung bang ginawa ng yung magiging anak. Tandaan ninyo, hindi kayo mag-aanak para magkaroon kayo ng ng pension pagdating ng araw or may mag-aalaga sa inyo. Hindi ganoon. Mag-aanak kayo dahil alam ninyo dapat sa sarili ninyo na willing na kayo magkaanak at alam nyo sa sarili ninyo na kaya nyo na. Kasi kung hindi, please lang, wag naman muna. Kasi alam ninyo, sobrang nakakadurog lang ng puso. Ano ba yan? Yung sipon ko tumutulo. Sobrang nakakadurog lang ng puso kapag alam mo at nakakakita ka ng mga bata na halos hindi makapag-aral, halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, halos hindi makasabay dun sa mga nararanasan ng ibang kabataan na naibibigay ng mga magulang yung gusto nila. Alam niyo yun na kahit TV, hindi man lang makapanood, na sobrang layo dun sa advance ng technology natin ngayon. Sobrang nadudurog yung puso ko kapag kasi alam mo ako, siguro isa rin yun sa dahilan ko kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita yung sarili ko na parang
na mag-aanak na. I mean, willing naman ako, I mean ready naman ako na parang sabi ko kung magkakaroon ako ngayon, ready na ako and alam ko sa sarili ko na magiging mabuting ina na ako, na kung ano man yung dadating or ano man yung pagdaanan ko, alam ko na gagawin ko ang lahat, mabigyan ng magandang kinabukasan yung magiging anak ko, ganyan. Willing naman ako, pero hindi ko pa totally nakikita yung sarili ko na parang magiging ready na. Kaya siguro isa yun sa dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin pinipili na mag-anak. Kasi I know na alam ko sa sarili kong ano pa lang yung kakayanan ko. Kaya para sa lahat ng mga kabataan dyan, Diyos ko po, lalong-lalo na doon sa mga wala pa sa hustong edad, wag muna kayo magmadali na mag-anak, na maglande. Unahin niyo muna yung mga sarili ninyo na iparana sa sarili ninyo yung mga bagay-bagay na deserve nyong maranasan bago kayo mag-settle dun sa seryosong buhay. Alam niyo hindi ganun kasaya na maging adult kung alam nyo lang, nakaka-pressure, ang daming responsibility, malayong-malayo sa mga iniisip ninyo. Kaya, yun lang yung masasabi ko sa inyo, yun yung nagagawa ng kung ano-anong napapanood ko eh. Ang sabi ko, manunood lang ako ng mga happy moment, tapos ganun yung nakita ko. Alam niyo nakakadurog talaga ng puso. Kaya ayun, na-share ko lang na sana kayo na mga kabataan, unahin nyo muna yung sarili ninyo. Tapos doon naman sa mga magulang na alam ninyo naman na hindi na ganun kaganda yung buhay, hindi na ganun kagaan, hindi na ganun karangya, hinay-hinay tayo sa pag-anak. Huwag ninyong isipin na mas maganda yung maraming anak, hindi yung blessings. Kung yung lagi ninyo sasabihin sa sarili ninyo na, naku, blessings yan, hindi. Hindi. Hindi masarap. Alam niyo kung ako yung tatanungin, kung ako man yung magiging magulang, tapos marami nga akong anak, ayan naman, pero hindi ko naman kayang ibigay yung mga pangangailangan nila, hindi yung blessings para sa akin. Sobrang hirap nun. Ayaw ko makita yung mga anak ko na ganun. At syempre, para sa inyo rin naman, mahihirapan din kayo. Kaya sana sa lahat ng mga kabataan dyan, ako na yung nagsasabi sa inyo, huwag kayong magmadali. Dapat maging responsable muna kayo sa sarili ninyo bago kayo magdagdag ng responsibilidad sa buhay ninyo. So, para naman hindi tayo gano'n na, alam niyo sobrang dami ko talagang nakikita ang ganong video na halos walang makain, halos walang, hindi makapag-aral, na alam niyo na lumalaki na lang sa bundok, tapos doon na lang nangangarap, doon na lang yung nasa mentality na lang nila is doon na lang din sila mamamatay, ganyan. Hindi man lang sila makalabas doon sa lugar na kinalakihan nila, ma-discover yung pwede nilang makita. Ano pa ba yung pwede nilang makita bukod doon sa lugar na kinalakihan nila? Ano pa yung mga bagay na pwede nilang maranasan? Hindi lang yung nakatali sila doon sa kahirapan. Kaya kayo guys, please lang naman, ayusin ninyo. Huwag kayong basta-basta sa lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo. Kasi pagdating talaga ng araw, ang pinaka nakakaawa dyan yung mga bata na isisilang ninyo. Sobra. Dapat maging maayos kayo. Dapat responsable kayo. Kasi kapag kayo nagmamadali, mahirap. Kaya ang dami rin ngayong lumalaki na mga bata na walang magulang, kasi minsan yung mga magulang na hindi na kinakaya yung hirap, ang nangyayari, iniiwan nila yung mga bata. Ayaw nila dun sa responsibilidad. Kaya ang pinaka naghihirap sa kanila is yung bata. Kaya please lang, huwag kayong magmadali sa buhay. Buuin nyo muna yung mga sarili ninyo bago kayo magdagdag ng panibagong responsibilidad. Naku, naluloka talaga ako. So, yun lang guys, na-share ko lang kasi may naaalala lang ako kasi ang hirap talaga. Hindi madali.